Sinabi ng kagawaran ng Public Works and Highways DPWH na ang 8.01 billion pesos unsolicited proposal na isinumite ng San Miguel Corporation, SMC, upang magtayo ng isang toll bridge na magkokonekta sa resort na isla ng Boracay sa Panay Mainland ay nakatakdang sumailalim sa isang Swiss challenge sa July. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ng Public Works Secretary na si Manuel M. Bonoan sa mga reporter noong nakaraang linggo. Kami ay nasa proseso ng pagtatapos, pag-aproba, kasama ang lokal na pamahalaan. Ang plano ng San Miguel upang maitayo ang Boracay Bridge ay nakatanggap na ng paunang pag-aproba. Bago natin ito isa sa ilalim sa Swiss Challenge, nais naming matukoy kung mayroon itong isang go signal mula sa lokal na pamahalaan ng lokal. Kailangan nating tapusin ang mga pag-aayos sa lokal na pamahalaan. Kung naaprubahan, magpapatuloy tayo sa Swiss Challenge. Ang Boracay ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Munisipalidad ng Malay, Aklan, sa isang Swiss Challenge. Ang mga karibal na bid sa isang unsolicited proposal ay anyayahan, kasama ang orihinal na proponent na may karapatan na tumugma sa pinakamahusay na pagsalungat na bid. Inilista ng Public-Private Partnership PPP Center ang mga sangkap ng proyekto bilang financing, disenyo, konstruksyon, at maintenance ng isang 1.2 kilometrong tulay sa pagitan ng Boracay Island at ng Katiklan District ng Malay. Ang iminungkahing tulay ay magiging isang two-way na two-lane na tulay na may probisyon para sa isang bike lane at sidewalk sa bawat panig, sinabi ng PPP Center. Sinabi ni Bonoan na ang pagtatapos ng halalan ng Mayo ay dapat na nangangahulugang ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan na nagbibigay ng kinakailangang pag-aproba ay magaganap sa ilang sandali. Inaasahang makakatulong ang proyekto na matugunan ang lumalagong solid and liquid waste management ng basura sa pamamagitan ng pagbibigay ng maaasahang pag-access at mga probisyon para sa pagtatapon ng basura. Samantala, pagkalipas ng mga taon ng pag-asa at masusing pagpaplano, ang pinakahihintay na Bataan-Cavite Interlink Bridge ay sa wakas ay nakatakda ng umpisahan ngayong July 2025, ayon sa kagawaran ng Public Works and Highways, DPWH, tulad ng iniulat ng Business World at Philstar.com, ang mga gawaing sibil ay opisyal na magsisimula sa kalagitnaan ng taon, na minarkahan ang simula ng isa sa mga pinakamapaghangad na mga proyekto sa infrastruktura ng bansa. Ang 32.15 kilometro, 4 na linya ng tulay ay maikakonekta ang mga Mariveles, Bataan sa Naik, Cavite, na mababawasan ang karaniwang 5 oras na pagmamaneho sa 45 minuto lamang. Kasama sa proyekto ang 2 major cable stayed spans, ang 400-meter North Channel Bridge at ang 900 metro na South Channel Bridge na nakalink sa pamamagitan ng mga marine viaduct at approach roads. Kapag nakumpleto na, tatayo ito sa mga pinakamahabang oversea na tulay ng Timog Silangang Asya, na mapadali ang mas mabilis na paglalakbay sa pagitan ng gitnang Luzon at Calabarzon nang hindi dumaan sa Metro Manila. Naibak ng mga pautang sa pag-unlad mula sa Asian Development Bank, ADB, at ang Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, ang 175.7 billion pesos mega project ay inaasahang makabuo ng higit sa 20,000 mga trabaho sa panahon ng konstruksyon nito. Ang pagkumpleto nito, na inaasahang in 2029, ay inaasahan na magmaneho ng aktibidad sa ekonomiya, mapalakas ang kalakalan sa rehiyon, at bawasan ang mga gastos sa logistics sa buong Luzon.
Binigyang diin ng kalihim ng DPWH na si Manuel Bonoan ang pambansang kabuluhan ng proyekto, na nagsasabi sa isang kamakailan lamang na pagtatagubilan. Ang tulay na ito ay magbubukas ng potensyal na pang-ekonomiya sa Luzon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng chain ng logistic, pagbabawas ng mga gastos sa transportasyon, at pag-akit ng maraming pamumuhunan sa rehiyon. Dinagdag niya na ang disenyo ng tulay ay isinasaalang-alang ang seismic na aktibidad ng Pilipinas at mga kondisyon ng panahon, tinitiyak ang parehong tibay at pangmatagalang pagpapanatili. Ang paunang 11 bilyon pesos package ng konstruksyon ay sumasakop sa mga diskarte sa lupa sa parehong panig ng Bataan at Cavite. Sa pamamagitan ng konstruksyon ngayon sa wakas ay isasagawa. Maraming mga lokal na opisyal at residente ang makakakita ng Bataan-Cavite Interlink Bridge bilang isang tulay ng pag-unlad na magbabago hindi lamang kadaliang kumilos kundi pati na rin ang pang-ekonomiyang kinabukasan ng buong isla ng Luzon. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge Project ay pinamunuan ng may-ari ng proyekto, ang Pamahalaan ng Pilipinas, at ipinatupad ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ng Pamahalaang Pilipinas. Ang proyekto ay binuo gamit ang pagpopondo mula sa Asian Development Bank, ADB. Ang kontrata ng disenyo ng engineering para sa proyekto ng Bataan-Cavite Interlink Bridge ay iginawad sa isang pinagsamang pakikipagsapalaran na pinamumunuan ng TY Anglin International, Thailand, isang kumpanya na nakabase sa US, at Kyunghwa Engineering Consultants Limited mula sa Republika ng Korea. Ang pinagsamang pakikipagsapalaran na ito ay nakipagtulungan sa Renardet SA mula sa Geneva at DCCD Engineering Corporation mula sa Pilipinas. Ang pagtatayo ng proyekto ay nahahati sa 7 contract packages, at ang DPWH ay nagtatapos sa mga bid para sa ilan sa land-based packages.